imposible, pero nag-try po ako na mangarap ng medyo mataas na sabi ko, paano kaya ako makakaalis ng bansa? Thank you kasi may opportunity sa ating mga Pinoy na binibigyan nila ng ang mga kabataang mga babae na mag-travel sa Europe, hindi po bilang maging katulong, kundi po bilang au pair, meaning change culture. Yung magkaroon ka ng bagong karanasan at ma-involve ka sa ibang kultura at magkaroon ka ng mga bagong kaibigan, hindi lang Filipino pero iba't ibang lahi. Hindi lang mga Norwegians, kundi pwede rin mga Africans and European citizens. You can also travel to any other Schengen countries once you have holidays from your host family. And sometimes, pwede ka rin isama ng mga host families nyo to be with them sa mga vacations nila or even sa mga winter houses nila or summer houses. Ang reason na punta po ako dito besides from being au pair is ginrab ko yung opportunity to become independent po. Kasi naging po ako dun sa Pilipinas, sa family ko. So I want to try na ako naman po mamumuhay dito. Ang pinaka gusto kong experience dito sa Europe na naranasan ko is malibot buong part ng mundo. Ako naman yung snow. Pangarap ko yung makakita, pero na feel ng host parents is grabe yung nila sa family. Kaya parang bilong ka talaga. Doon talaga ako na, wow, may pamilya pala ako dito. Hindi ka nag-isa. Kaya, yun. It's like a long journey. There's ups and downs. Siyempre, yung homesick po, yun po, pinaka-number 1 po talaga yung homesick dahil malayo ka sa family mo, sa totoong mong pamilya. So, nandun talaga yung desire mo na makapiling sila, iyak ka na lang ng iyak. So, I guess it's really hard to be a Filipino mom. It's because my husband is Danish and two cultures. Is yung adjustment with your host family kasi iba nga yung culture, and of course on how to communicate with them and to open up with them sa mga needs natin as an au pair. Na-abuse po ako sa dating family ko. They treated me like a maid. They treated me like a slave. And I never felt as being an au pair sa kanila po. Kasi You will be bold enough and honest enough to tell them kung ano yung needs nyo and to have a give and take relationship with them sa host family nyo. It takes time to adjust, but just be natural with them kasi mas gugustuhin nilang sabihin mo sa kanila yung lahat ng sa loob mo kaysa na itinatago natin sa kanila yon. Take care of yourself and don't be buying so much things that is not necessary. Bilang tunay, pag sinabi nilang wag, hindi ka laging pwedeng oo nang oo sa mga gusto nila. At kung may sama ka na loob or may gusto kang sabihin sa kanila, sabihin mo on the spot. Kasi pag sinabi mo, pag dinimdim mo, bilang Pilipino kasi masyado tayong mahiyain eh. Pero pag nandito po sa Europa, huwag po natin gamitin masyado yung pagiging mabait. Kasi sa sarili nating ugali tayo na rin gumagawa na para maabuso tayo. Even though na sabihin natin bago, hindi natin alam nangyari dito, may karapatan po tayo. Just enjoy your life in Norway. Kung may mga challenges man, what the best thing you can do is to really widen your network. Be involved in the community, especially like sa Filipino community, kasi sila din ang makakatulong sa inyo. And don't be afraid to seek help kasi kahit sa Norwegian community, they can help us.